Yun, no? Talagang kala mo paradise eh. Welcome to paradise. So ganito sana, no, ang gagawin ng ano, no, yung road marking sa Pilipinas, no. So dito, no, late na yung paggawa natin ng video, no. Not like na doon, medyo malinaw pa ang sulat. Yan. Yung mga solid lane at merong mga papasok, talaga may broken lane yan. Ayan, o. May broken lane. Ayan, o. Yung gilid. Ayan, o. Hanap pa tayo na iba. Ayan, o. Kahit maliit lang na kalsada na papasok. Ayan, o. O. Broken lane. Ayan, o. Broken lane. Diba? Hindi kagaya sa Pilipinas, hindi ko sa sinisiraan, no. Ang gusto ko lang itama nila yung ano, ayan, oh, yung road markings. So, tingnan mo, broken lane, 'di ba? Napakaganda ng ano, ng sistema talaga dito. Yung road markings kasi napakahalaga 'yan. So, yun nga lang, no, talagang nakakalungkot din isipin na kahit ako naman noon, hindi ko masyadong pinapansin yung mga road markings na yan. Pero kahit pala sundin natin yung road marking sa Pinas, so tingnan mo, malit na nakasada o pero may broken lane. Kasi mali-mali yung mga road marking sa atin eh. Hindi kagaya dito sa Europe, talagang oh yan oh, maliit lang yan ah, napakaliit lang, parang bike lang ang papasok pero naka broken lane yan. Sa atin, kung mapapansin nyo, kung sino yung nakakabiyahe na mula Alabang, Muntinlupa, yan o, broken lane yan ha, papuntang Calamba, puro double solid lane yan. Kahit na may paliko, wala yung broken lane o. Kita mo, kahit parking nga lang o, broken lane na maliit, diba? Talagang o, dyan o, dito o, doon din o, sa maliit lang, bike nga lang yun o, broken lane, diba? Yung bus. So napakahalaga po talaga mga truckers yung road markings dito. Maganda yung ano dito, yung guhit. Hindi kagaya sa atin kasi talagang yan o, yung kung paliko ka, kita mo naman yung road markings. Kung paliko ka, ilan yan. Sa atin, kulira, pumunta ka ng ano, bumiyahe ka ng ano ba yung mga ano dyan, palagay natin Nubali, isa lang ang makikita mong road markings kung ikaw ay pakaliwa or pakanan, nandoon sa pinakadulo lang. What if kung baka na ng truck, hindi mo na makita, diba? Tapos padiretso ka pala, tapos pakanan pala, patay tayo dyan. Kaya sana, no, lahat ng road marking sa atin ay tama yung hindi yung basta lang nakalagay. Tingnan mo nga oh, bigyan pa yan ng acceleration lane. Talagang oh, yung mga parking oh, talagang hindi lang kay basta lang nilagay talaga, diba? Yan oh, broken lane sa atin. Sus Puriagaba, DPWH, pag may construction, yung warning nandyan na mismo sa construction. Hindi kagaya dito 1 kilometer to 2 kilometers may warning na. Kagaya niya no, prohibited overtaking kasi kurbada, kompleto sa warning, diba? Sana ganito lahat, no, yung mga road marking sa atin, no. Napakaganda. Tsaka sana, no, yung mga kapwa din natin truckers, sa bagay hindi mo rin masisi kasi sa atin kasi sobrang traffic na rin, crowded na eh. Talagang yan o, road markings o, malayo pa lang o, ilang road markings pakaliwa o, dito din o. Talagang napakahalaga kasi sa isang driver yung mga road markings na yan, yung mga direction by lane,
direction information, instruction, yan. Kompleto talaga naman. Okay, bike lang yung daanan, no? Broken lane pa rin, may blocking. Kompleto siya dito, diba? Napakaganda. Yan o, solid lane pero may broken lane kasi may paliko. Talagang masasabi ko talaga na hindi lang kay, ayan pa o, broken lane o lewat kanan, talagang ano, o broken lane din sa gitna o, diba? Kasi may paliko. Sa atin talaga, maniwala kayo sa hindi, from Muntinlupa papuntang Calamba, service road, ayan o, broken lane, talagang solid double lane pa, dilaw. Kahit may paliko, pakaliwat, pakanan, double solid lane pa rin. Hindi kagaya dito talaga. Sus, gumaya na nga yung LTO din sa ano eh, mga sa license dito eh. Dito nila kinuha yung ano, yung format, yung license ng Pinas. Yung letter A, letter na yung nilagay ba. Napakagandang ano, napakagandang. At saka dapat yung enforcer eh, nakakalungkot lang din, no? Hindi ko naman nila lahat ha. Dapat yung enforcer nagmamando ng trapiko. Kulira. Talo pa ang ano eh. Akala mo mas masaol pa umasta kaysa pulis eh. Hindi naman lahat ha. Hindi ko naman inaano din yung pulis ha. Interest na yan. Kumbaga parang akala mo ano na eh. Ay naku. Lalo na siguro kung bibigyan ng mga baril yan, talagang napakayabang na siguro. Ay naku. Yan o, road marking, so ilan yan? Paano na kaya no, kung bibigyan ng mga baril yan, mga inayupak na yan? Hindi ko naman nila lahat. Kasi wala sigurong driver na nagsasabi na feel nila na may malasakit ang gobyerno sa mga truck driver, sa mga driver. Kasi imagine, lagi ko paulit-ulit sinasabi, from north to south or from south to north, may isang parking hindi mo lang binigyan eh. Yung may toilet, may tubigan, wala man lang. Nakakalungkot isipin, no? Dito ang daming parking. Kung napapansin nyo sa dinaanan ko, ang daming parking ha. O sige, ano'y natin, titingin tayo ng parking ha, para makita nyo talaga na may malasakit ang gobyerno. Kalimutan ko sabihin sa inyo, yan may mga parking pa rin yan. You know, broken lane. So may parking 6 kilometers, then 18, then 32. So malaking parking yun. So dito, yung mga ganitong senaryo, nandito tayo sa farm, ayan, tanaw ko na may parking na may sign, ayan, pwede tayo pumarking dyan, pwedeng matulog, wala sisita sa'yo dyan kasi parking yan. Ayan o, yan parking yan. Kung napapansin nyo, ayan o, P, parking. Pwede kang matulog dyan, dalawang truck ang kasya, pwede kang matulog dyan. Hindi kagaya sa atin, kulira, talagang napakadamot nila sa park. Kaliwat kanan yan ha, may parking diyan sa kaliwa. Pag may makita kasi na parking, usually kasi opposite side meron ding parking. O ilang kilometro na yun, kakalis lang natin, siguro 500 meters na parang yun. So titingin tayo, meron na naman yan sa unahan. Talagang ito, ano na to ha, kalooban na to ha, ng mga farm, bundok na to eh. So ayan o, information o, parking 300 meters. So wala nakalagay na pwede ang truck, may nakalagay na information pang sasakyan lang. So ayan no, parking, di ba?
So nakalagay prohibited ang truck. So huwag tayo pumarking doon. Talagang information 300 meters bawal ang pakaliwa. Kompleto sa sign. Talagang ayan prohibited, malayo pa lang. Prohibited to left turn. Malayo pa lang, talagang tanaw na po natin talaga. Bibilib talaga ako talaga. Farm na to dito ha. Lalo na sa France. Napakaganda po talaga ng parking ng France. Sana lahat magkagaya sa France. Speaking parking, ayan na naman ilang kilometer lang yan, siguro mga 3 kilometers pa lang yun. Parking pwede kang matulog dyan sa parking na yan. Ganon din sa kaliwa, may sa kaliwa din meron yun. Talaga naman ma-miss ka talaga dito. Meron na naman sa unahan parking. Yan talagang grabe po talaga dito. Yan. Parking. Kaliwat kanan, parking. Isipin nyo nasa loob na to ng bundok. Talagang binigyan pa ng halaga. Parking na naman. Wala pang 1 kilometro. Parking. Kaliwat kanan. Pwede kang matulog doon. Tapos meron na naman parking. Parking. 200 meters parking na naman. 500 meter leave roundabout at second exit onto Viborg Hovede. Parking. Yan. Parking na naman. Parking. So ganun po kahalaga ang mga truck driver dito. Dito 3 truck ang kasya. 3 rapat. So now leave roundabout at second exit onto Viborg sana Hovede. magkaroon balang araw sa atin sa Pilipinas yung mapil naman natin na may malasakit yung yung gobyerno sa mga truck driver hopefully someday kita mo double solid lane pero merong yung broken lane kasi may pakaliwa papunta sa Kabayan. Yan broken lane kasi may papasok doon. Imagine ninyo from Muntinlupa going to Calamba, double solid lane, walang broken lane yun. Yan, parking naman 200 meters parking. So ganito po kamay malasakit ang gobyerno sa mga truck drivers. Kaliwat kanan parking, parking. So alam nyo, nakakalungkot isipin 60 km per hour bigay natin, prohibited. At 75 meters may kapihan, may gas station. So diba? Kompleto, approaching ka pa lang makikita mo na yung mga signages. Talaga naman road markings, ayos. Road markings, kita nyo naman. Inuulit ko, kung sino yung nakakabiyahe dyan ng Nuvali, yung road markings nila dyan, yung paliko isa lang yata parking. Diba? Nakakalungkot kasi isipin mga ka-trackers, kasi hindi po talaga natin na feel yung manasakit ng gobyerno. But trackers ang isa sa malaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Ayan parking for almost 1 kilometers lang. Parking. Dito isang truck lang kasya. But good for nothing. Talaga naman. Mapapasana all ka na lang talaga sa tanaw ko pa sa side mirror yung parking meron na namang parking. Hindi pa to expressway how much more kung makita mo yung parking sa expressway or sa motorway.
Pag nakita nyo mga katrackers, ang lalaki ng mga parking, mga gas station, may parking. Tanaw ko pa yung parking sa side mirror, meron na naman parking. Hindi gaano siya kalakihan, pero mayroong parking. O ito, kasya to dalawang truck to. Di ba? Kasi isipin nyo, pag na-aksidente, sinisisi yung driver kasi kuno, o di ba? O parking. Isipin nyo, from north to south, mainit yung temperature, tumatakbo yung truck, wala ka maparkingan kasi bawal huminto, bawal, o di ba? From north to south expressway, pag sumabog, truck ang may kasalanan at driver hindi nag-check. Pambihira. Walang driver na gusto siguro mamatay. Ayan, parking, 150 to 400 meters prohibited overtaking. So huwag tayong overtake kasi nga double solid lane. Road markings, tanaw nyo, lala, talagang medyo may burado na dito, pero dahil nag-winter kasi hindi nila masyado na ano, pero pag nag-summer pipinturahan nila yan. Dito na naman parking. So di ba? Talaga naman ma-miss ka talaga sa European Union. Talagang sana hopefully someday parking na naman parking. Yun, may time limit ang parking, 3 timer. Ibig sabihin, sa mga hindi po alam, approaching, meron tayo 400 meters approaching traffic lights, so be aware. Again, may timer yung parking na yon, 3 and time. Ibig sabihin mga katrackers, maximum 3 hours lang ang parking mo. So yan kumpleto sa sign, di ba? Road markings. So green na, diretso tayo. So talagang sana balang araw yung mga signages, balang araw yung mga signages sa atin magiging magiging tama lahat ng sign. Parking, again, may 3 time na naman uli. It's mean maximum 3 hours. So kumpleto yan dito. Kapag kapilang, ibig sabihin walang oras ang parking na yon. So approaching pa lang, tanaw na natin yung prohibited maximum 60 km per hour. Tapos may camera speed. So ibigay po natin kasi saan ka pa pinaalalahanan ka na may camera. So nasa iyo na yan kung talagang gago ka or anong bang term na dyan, kung siraulo ka, kung ayaw mo sumunod at napicturan ka, nasa iyo na yan. Tayo dati may mga picture tayo kasi malimit sa Germany, hindi natin mapansin lalo na paggabi ang biyahe. So bigla na lang kikislap kasi meron pong minsan meron pong mga kamera na gabi kasi doon malimit yung camera natin kung ganyan natatanaw mo na hindi ka pa susunod, nasa iyo na yan talaga. Ito, diba? Napakaganda talaga. Parking, kaliwat kanan. Talaga naman napakalinis ng palibot, napakalinis. Nakalimutan ko rin sabihin sa iyo, napakalinis. Tanaw ko pa lang yung parking na kasunod, matatanaw mo na naman yung kasunod na parking din. Talagang yan broken lane kasi may pakaliwat ka na maximum 90 km per hour, diba? So hopefully someday magkaroon po ng parking sa South and North Expressway,
napakadamot po ng gobyerno sa parking, sa lupa, sa kapiranggot na lupa para sa mga truckers, trucking. So yung natin, yung kasing tunog na yun, ibig sabihin nagpaalala yung navigation ko na overspeed limit ako, no? Kasi ano to intersection kaya nag 70 km/h, and after that bumalik na naman siya sa 90. So yung truck ko dati automatic yun na nagpipreno, yung Mercedes automatic nagpipreno siya kapag 60 km/h, nakikita dyan, yun lang talaga kusa nagpipreno system. Pagdating na naman, lumampas ka 90 na naman, kusa na naman siyang tatakbo, wala kang gagawin. Nakaangat po yung dalawang pako, ayan at yan. So ayan, parking, 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 parking. So ayan, dito kasya yung tatlong truck ang kasya dito, dalawang trailer yun, pinutol. So hindi na masama talaga, no? Talagang hopefully someday magkaroon ng tawag ng gobyerno sa atin na may malasakit sa mga truckers. Talaga naman, napakaganda po talaga, grabe. Mapapabili po talaga ako, wow talaga. Tapos yung kita doon sa mga kapwa ko truckers, no? Ako na nagsabi sa inyo, kung natuto na kayo mag trailer, yung mga bata pa na natuto na, huwag nyo nang sayangin yung panahon nyo dyan sa Pilipinas. Wala, hindi ko nila lahat pero 5% lang yung, mostly ang future natin wala sa Pilipinas, nandito sa Europe. Ako na nagsabi sa inyo. Yan o, road markings, road markings, road markings, road markings, diba? Napakaganda, napakaganda po talaga. In 400 meter, keep right onto Bible Gate. Mapapasana all ka na lang talaga sa kuwan dito. Ayun o, malayo pa lang, tanaw na natin yung warning sign for traffic lights. So ayan o. So kuwan tayo, aware tayo, no? Kasi siyempre intersection yan. Mapapasana all ka na lang. Yung kalsada nila bihira lang masira, hindi kagaya sa atin, sad to say, pero yan ang katotohanan sa atin. Talagang sa construction, pansinin mo yung construction ng DPWH mostly, hindi mo naman nila lahat but mostly yan o, parking, parking, parking. Yan, may 3 timer pa rin, parking. So maximum 3 hours lang dyan. Pansinin mo, balik tayo sa DPWH, may construction sila, yung warning sign nandiyan na mismo on the spot. Hindi kagaya dito, gagawa ko ng video sa construction na yan. Malayo pa lang ang construction, 1 kilometer pa, ano pa lang ahead, or 2 kilometers meron na pong sign sa na warning na may construction. Dito talaga kaya nito 100 to 1,100 meters. Ingat kasi intersection. Ayan o, merong ano pala, T-road or mga ganyan, intersection dito sa warning. Sana all. Napakalinis. Sabi mo, kung napapansin nyo yung video natin, napakalinis po talaga. So sana mahiya naman tayo na magdumi din sa mga kapwa truckers. Ayan o. May bike lane sila sa gilid. O yan o. Parking, 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 parking. So may 3 timer pa rin yun. Unlike dun sa mga nauna natin dun kanina,
wala lahat ng timer yun. Minsan meron nakalagay na 25, ibig sabihin maximum 25 hours lang. Pwedeng lumampas kung hindi ka mahuli. Yan lang yan. End of speed limit ng 90, so may additional sign na mandatory 80 lang. Ayan, napapansin nyo, simentado din yung daanan ng bike lane. Napakahaba na ng dinaanan natin, pero talagang binigyan ng halaga yung mga bike lane. Ayan o, broken lane. Balik tayo ulit sa broken lane. Ayan o, broken lane, diba? Maliit lang na ano yan ha. Broken lane. Parking ulit, parking. Talagang papasana all ka. Luto na yung kanin natin. Ayan o, double solid lane, but may broken lane kasi may papasok papunta sa bahay. Ayan o, broken lane kasi may papasok papunta sa bahay. Pag solid lane kasi yan, ibig sabihin prohibited kumaliwa or kumanan. Kaya lagyan ng broken lane. Again, inuulit ko, sino yung nakakabiyahe dyan ng from Muntinlupa to papuntang Calamba. Ang haba-haba ng solid lane dyan na kulay dilaw, kung hindi pa binago ha. Kasi nung nandyan ako, lagi ako nauwi ng Taguig. Talagang araw-araw ko, halos araw-araw ko binabiyahe yan. Solid lane po talaga lahat. So ayun o mga ka-trackers, medyo mahaba na yung video natin. So hanggang dito na lang yung video natin kasi medyo 50 kilometers pa yung tatakbuhin natin at hahaba yung video natin. Gusto ko lang pinapakita talaga sa mga kapwa trackers natin na may malasakit ng gobyerno dito sa mga trackers. Diba? Talaga naman sana all ka na lang. Ayan, ganyan, bus stop yan. So huwag natin parkingan yan. Dito tayo parking sa parking. So ulit, maraming salamat sa mga kapwa ko trackers, sa mga sulit natin followers. Ingat po tayo lagi sa bawat biyahe at maraming salamat sa inyong suporta.